years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 1.5 minuto makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Oy, gusto ko mag-countdown. Ilang days na lang before Christmas. O kasi medyo tumatraffic na naman yung mga kalsada natin eh. Naisip ko lang. 31 days to go bago magpasko, kaya medyo traffic na yung mga ibang dinadaanan natin. Anyway, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 na umaga. Dito pa rin sa ating programa Usap-Usapan. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Napapanood din tayo sa ating FB live streaming sa Radyo Pilipinas o RP1. At napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones at ngayong umaga, marami pa rin po tayong pag-uusapan. Ayan, merong mga nagsasabi na sa panahon ng nangyaring sunod-sunod na pagbagyo ay naging kalasag o shield natin para hindi gaanong maging malakas ang super typhoon na Pepito. Itong Sierra Madre o yung kabundukan ng Sierra Madre. Kaya mamaya yan po isa sa mga pag-uusapan natin. Samantala, sa ikalawang bahagi, makakasama naman po natin ang mga kaibigan natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Si Attorney Michael Vincent Gadi, yung kanilang officer in charge. Pag-uusapan naman natin ang procedure pagkatapos na matanggap ang desisyon mula sa isang adjudicator. Ayan. So yan po yung ating pag-uusapan maya-maya lamang. Samantalang inaayos muna natin yung ating unang makakausap ngayong umaga. Via Zoom ba? Okay, via Zoom. Inaayos lang po natin. Katulad no ating binanggit kanina, pag-uusapan natin ano bang kalagayan ngayon ng Sierra Madre. At isa po itong kakausapin natin, isa siya sa mga tao na personal na may kaalaman dito sa kabundukan ng Sierra Madre dahil isa po ang kanyang grupo sa mga nagbabantay at nangangalaga dito.
Okay, so yan po yung ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Ang hirap naman itong may ubo. Sabi nila ganyan daw talaga pag medyo nagpapalit ang panahon mula doon sa medyo mainit. Ngayon nandyan na yung amihan. Kaya lumalamig-lamig na. Kaya marami ngayon sa atin kung hindi merong ubo, nako, merong sipon. Kaya ingat-ingat din po. Okay. So, ayan, mamaya-maya pag-uusapan po natin ang tungkol sa kung paano o ano na talaga ang kalagayan, base dun sa sinabi nga natin kanina sa tao na may personal na kaalaman kaugnay dito sa bundok ng Sierra Madre. At yun nga, naging malaking usap-usapan yung pagiging kalasag o pagiging shield ng kabundukan ng Sierra Madre para hindi talagang maging napakalakas ng epekto ng Super Typhoon Pepito sa mga ilang lugar dito sa Luzon at sa buong Pilipinas din. So, sabi nga natin dahil isa sila, yung grupo nila ay isa talaga sa mga nagbabantay at nangangalaga dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya pwede nating tanungin sa kanya ano ba yung kalagayan na ngayon, ano yung mga maaari nating gawin para talaga ma-preserve natin yung magandang kalagayan nitong Sierra Madre. Dahil mismong si dating local government secretary na si Benjamin Abalos Jr. ay nagsabi na kailangan talaga na bigyan natin ng kumbaga ay bigyan natin ng magandang pangangalaga itong kabundukan ng Sierra Madre dahil ang Sierra Madre po ay pinakamahaba na kabundukan sa ating bansa. Ayon po doon sa ating mga nabasa, halos mahigit sa 540 kilometers mula sa Cagayan Province hanggang sa Quezon Province sa eastern part ng Luzon ay ganun siya kahaba, kalawak. At sa northern part naman po, sa hilagang bahagi naman, itong Northern Sierra Madre ay natural park, bahagi rin at kinukonsidera na pinakamalaking protected area sa buong Pilipinas. At dahil nga po dito sa kabundukan na ito ay hindi naging ganun kalakas yung tama ng super typhoon na Pepito sa ating bansa. In fact, hindi lang ngayon na nagkaroon ng ganito rin na pagsangga ng Sierra Madre sa ating mga pumapasok pumapasok na mga bagyo sa ating bansa. Noong mga nakaraan, like for example, isa rin yung super typhoon Carding. Kung hindi tayo nagkakamali, pinahina rin itong bagyo na ito bago ito dumaan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Central Luzon. Hanggang sa lumabas ito ay nagkaroon din ng paghina pagkatapos niyang dumaan dyan sa Sierra Madre. So, ngayon, maski ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dun sa kanyang mga pagtungo sa mga iba't ibang lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo na ito, ay nasasabi niya rin na kailangan talaga na magkaroon tayo ng mga pagtatanim ng mga puno at saka yung pag-aalaga sa ating mga kabundukan at sa ating kapaligiran. Napaka-importante nito dahil alam naman natin yung sunod-sunod na bagyo, maski ang NASA, nagsasabi sila na hindi ito usual. So very unusual yung ganong 4 na sunod-sunod na bagyo sa isang buwan ba o sa ilang linggo lang. Although sabi naman ng Pag-asa noong mga nakaraan, may mga ganito rin, pero sa pagkaka-explica at sa pagkakatanda ko, ang sabi ay mga 3 bagyo na magkakasunod. Pero ito, 4 na bagyo na talagang magkakasunod, very unusual, sabi nga rin po ng NASA. So, ano kaya ang dahilan? Alam naman natin na isa sa mga dahilan din ay siguro yung climate change. Hindi naman tayo ganong kalawak yung ating kaalaman dyan pagdating dyan. Pero isa sa mga sinasabi nila ay yung climate change, yung pag-iiba ng ating klima, na dapat talaga mas lalo tayong
maging anong tawag dito? Mas maging mag-focus tayo doon sa pwedeng makasangga dito sa mga pagbabago na ito sa ating klima. So ready na ba? Okay, ready na sa ating Zoom ngayon. Muli, makakasama natin si Attorney Jeffrey Reyes, ang co-founder at legal advisor ng Balagbag Environmental Society Incorporated. Attorney Jeffrey, maganda umaga. Magandang umaga din po, Ma'am Ben. Okay. Nasabi natin kanina, no, isa sa mga naging usapin, naging usap-usapan kamakailan, itong tungkol sa kabundukan ng Sierra Madre dahil marami ang nagpasalamat dahil hindi naging ganun kalakas ang Super Typhoon Pepito sa epekto nito sa atin dahil sabi mismo ng Pag-asa maaring naging dahilan itong Sierra Madre o itong kabundukan ng Sierra Madre. Sinabi ko rin kanina na kaya natin ikaw kinausap dahil isa kayo, yung inyong grupo na personal na nakakakita dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Isa rin kayo sa mga nangangalaga at isa rin kayo sa nagbabantay dito. So, Attorney Jeffrey, yung inyong grupo ay Balagbag Environmental Society Incorporated, ano? Tama po, Ma'am Ben. Okay, so Attorney Jeffrey, kayo ay madalas na nandoon at sa pagkakaalam ko nga, kayo ay mga nagpapasimula para magkaroon ng pagtatanim ng mga puno dyan sa kabundukan ng Sierra Madre. So, sa tingin mo yung nangyari na ito sa Super Typhoon Pepito ay talagang naging malaki ang epekto din ng Sierra Madre? Opo. Actually nga po, di ba, sabi nga po natin na ang Sierra Madre po, ito po yung ating natural barrier. So mga bagyo, gaya po ng, ito nga Super Typhoon Pepito, sa ano mga nakalipas pa po ng mga bagyo na nandito po. Dahil ito po kasi mga kabundukan po na to, di ba? Sila po yung nagsiserve na yung mga, para mabasag yung mga mata ng bagyo, yung mga malalakas na hangin. Siyempre, lalo-lalo na po, itong mga bundok na to, bukod doon, sila rin po yung nag-absorb ng mga tubig. Kasi kung tendency, kung wala itong Sierra Madre, kapansin naman po natin yung mga areas na walang mga kabundukan gaya ng Sierra Madre, gaya ng Kabikulan po, sobrang binaha. Pero tataka kayo, bakit ito super typhoon? Pero hindi gano'n naramdaman ng Metro Manila, hindi gano'n naramdaman ng ibang mga karatig na lugar. Ito ay dahil nabasag ng Sierra Madre, yung mata ng bagyo. Pangalawa po, yung tubig po na-absorb ng mga kabundukan ng Sierra Madre. So, ano po bang meron doon? Yung nga po yung mga puno, syempre may mga puno po tayo dyan, may mga halaman, saka yung high altitude ng kabundukan, ito po yung nagsiserve at hindi favorable para sa mga bagyo. Kaya po, gano'n na lamang po yung yung concern po namin naman din sa ating kabundukan, lalo na sa Mount Balagbag, dahil hindi lang sa Ipo watershed, dahil hindi lamang po yan nagproteksyon o natural barrier sa bagyo, nagbibigay pa po nagiging source ng tubig ng buong Metro Manila, Ma'am. So, itong Mount Balagbag, Attorney Jeffrey, gaano ka lawak yung sinasakop nito dyan sa Sierra Madre? Sa amin po, Ma'am Ben, ang buong Ipo watershed, ang kino-cover po niya ay 6,600 hectares ng kabundukan. So, ganun pong kalawak ng so napakaraming bundok po ang nasasakop. Pero yun nga po, di ba, kagaya nga po ng mga base po sa mga interviews po natin sa mga nakalipas, Ma'am Ben, nakakalungkot po yung mga nagiging sitwasyon ng ating mga kabundukan sa Sierra Madre. Actually, hindi lamang po ang sinasabi ko rito ay yung tungkol sa Ipo watershed, na talagang alam naman natin na kalbo na at wala na. Sabi nga natin yung mga nakalipas po almost 70% deforested na at 30% na lang po yung kabundukan. Pero po kung iikutin mo pa yung mga kabundukan ng Sierra Madre, gaya sa Rizal, gaya po dyan sa area ng Quezon, General Nakar, karamihan po dyan ay kalbo na rin kung gaya po ng mga kabundukan na narito po sa ating Ipo watershed. Yan po yung nakakalungkot na naging feedback po ng mga tao sa pagproteksyon sa ating Sierra Madre Mountain Range, ma'am. Oo nga, yun nga yung nakakalungkot doon. Pero doon sa kabilang banda naman, meron din tayo nabasa doon sa northern part daw, nitong Sierra Madre. Yung Northern Sierra Madre Natural Park, isa din ito sa kinukonsidera na pinakamalaking protected area sa Pilipinas. Ganun pa ba, Attorney Jeffrey?
Sa pagkakaalam ko po, dahil ito po ay protected area at meron pong batas na protection dito na tinatawag nating INAIPAS, Aha. expanded National Integrated Protection Area System. So sa ilalim po ng batas po na ito, binibigyang proteksyon ito pong ating mga protected area. So sa pagkakaalam ko nga rin po, itong mga kabundukan sa upper portion like Quirino at papunta po ng Cagayan area, medyo magaganda pa po yung kanilang mga bundok dyan. Mhm. Unlike po rito mula sa pababa, Quezon, Rizal, at dito sa bandang Bulacan area, medyo denuded and deforested na yung ating mga kabundukan dito. Mhm. So sa tingin mo ba kasi kung doon sa Northern Park ay nagkaroon sila ng ganito kalaki na protected area, pwede ba nating sa tingin mo, pwede bang magawa yan doon sa sinasabi mo from Quezon to dito sa Luzon, ano, sa Central Luzon? Actually, Ma'am Ben, like kagaya po ng Ipo watershed, ito po ay protected area dahil ito po ay watershed. Pangalawa po sa Quezon po, meron po Quezon Natural Park. At meron din po tayong mga ibang, like for example, dito rin po sa Rizal, meron din po tayong Upper Marikina Protected Area. Meron din po diyang yung tinatawag natin PP 1636. So lahat po yan na binabanggit ko, Mang Ben, ay mga protected area sa ilalim po ng Rizal, sa ilalim po ng Bulacan, at sa ilalim po ng probinsya ng Quezon. Pero ang nangyayari po, unlike po sa Cagayan dito, sa lugar po kasi nila, medyo ang kanilang, ang takbo ng LGU po at saka ng DNR doon ay napakahigpit. Unlike po dito sa mga areas po na to, medyo maluwag po yata. I'm not sure. Medyo maluwag po yung mga DNR ng Rizal at saka ng Bulacan pati ng Quezon pagdating po sa protection ng ating mga kabundukan. Kaya kung papansin natin ay yung pagkakaiba ng sitwasyon ng mga protected area sa upper Sierra Madre at saka dito sa lower at central Sierra Madre Mountain Range. Mhm. Kasi si dating Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., mukhang siya isa din sa mga nakapansin na dapat daw ay maprotektahan ito at ma-preserve, no, yung preservation. Dapat daw yung preservation ng Sierra Madre at yung protection nito ay maisama, no, sa National Government Disaster Mitigation Plan. So, kung halimbawa na maisasagawa ito, Attorney Jeffrey, ano sa tingin mo yung pwedeng ma-contribute ng Balagbag Environmental Society? Siyempre kami naman po sa Balagbag Environmental Society bilang isa pong environmental NGO po at bilang isa sa mga tumutulong sa pagproteksyon po sa ating kalikasan. So kami po ay taus-puso at willing po na makipag-cooperate po sa programang ito. So kung anong po yung may tutulong ng aming grupo, lalo na sa protection at saka sa pag-spread po ng tinatawag nating environmental awareness, malaki po yung magiging contribution po ng Balagbag Environmental Society po doon. Mhm. At saka sa pagkakaalam ko, Attorney Jeffrey, kahit hindi pa na magiging usap-usapan itong tungkol sa pagsangga, no, ng Sierra Madre sa mga bagyo, marami na kayong ginagawa na pagtatanim, no, ng mga puno at yung mga bantay gubat, no, na nagbabantay diyan sa Mount Balagbag lang ba, Attorney Jeffrey? Actually, hindi lang po Mount Balagbag ang binabantayan nitong ating mga kapatid na bantay gubat, Aha. kundi yung kabuuan po ng 6,600 hectares na kabundukan. So, hindi ko na mabilang, siguro mga 50 o 100 bundok yata yung napapaloob doon sa 6,600 Aha. hectares na po na yun ng Aha. kabundukan. So lahat ito binabantayan ng bantay gubat? Ito po ay nilalakad nila, iniikot po nila itong mga kabundukan po na ito. Nilalakad lang, wala silang mga kabayo, yung mga ganon, wala? Ay, wala po, Ma'am Ben. Mm. Gamit lamang po yung kanilang mga paa. Oh. Umaakyat sila, umababa, ikot. Siguro, minsan nga, umaabot po sila ng 1 linggo sa paglalakad para maikot lang po. So, yung ilang mga bundok pa lang, doon sa loob ng 6,600 ng kabundukan. Oo nga, no? So, ano usually yung nakikita nila na hindi okay doon sa kabundukan na yon? At saka, ilan ba itong mga bantay gubat na ito, Attorney Jeffrey? Sa kasalukuyan po, Ma'am Ben, meron lamang po tayong 54 na bantay gubat dito sa loob ng Ipo watershed. Mhm. At ang karaniwan po na kanilang mga nakikita ay yung syempre kasama na po dyan yung charcoal making o yung paggawa ng mga uling. Ang kabundukan sinusunog, nakakaroon ng kaingin para taniman ng palay, taniman ng mais.
marami ring mga nagpuputol po ng puno at kamakailan lang may mga naaresto o mga nahuli po ng mga timber poachers sa mga illegal logger. At isa po sa pinaka-trending po ngayon, dahil itong mga kabundukan na to ay malapit po sa ating National Capital Region o Metro Manila, nagsisimula na pong umangat yung mga naninirahan. Nagkakaroon na po tayo ng maraming squatter. Lalo na nung pandemic, nagsimula po yan actually exodus ng mga tao paakyat ng kabundukan na kung saan sila po ay nagbakod, nagmutol ng puno, nilagyan ng bahay. So yun nga po, ang nakakalungkot doon, yun nga, sobrang dami na po ng mga squatter. At yung sa video po na makikita niyo po dyan siguro dito sa dito sa ano natin, nakikita po sa ating nakikita screen. ko nga Yan po yung Mount Balagbag at nakita po natin may mga bahay. Supposedly yan po ay protected area at yan po nanggagaling ng tubig ng Metro Manila. Pero ang nakakalungkot ay may mga bahay, imbis na puno po yung makikita dyan, mga bahay po yung ating makikita. So talagang may mga so dapat pala walang mga nakatira dyan, walang mga bahay. Yes po, Ma'am Ben, dahil yan po yung Sierra Madre at tandaan po natin, dyan po nanggagaling yung tubig ng Metro Manila. Kaya dapat po ang nandyan po ay mga naglalaki ng mga puno at mga at yung ating syempre, mga greeneries po natin, mga halaman. So yun po dapat yung nandyan, hindi po bahay. So kumusta naman yung mga pagtatanim nyo ng puno? Alam ko marami kayong itinatanim dyan na puno. Meron kayong mga isinasagawang activities, di ba? Na nag-iimbita kayo dun sa mga kababayan natin na magtanim ng puno dyan sa Sierra Madre. Actually, opo, Ma'am Ben, napakarami na po. Actually, thousands of trees na po yung mga naitanim po dyan. Mula pa po nung taong 2016, nagsimula na po si Balagbag Environmental Society Incorporated na magtanim po sa kanilang programa na tinatawag po namin na #Reforest the Root Program and #War on Deforestation campaign. Kasi layunin po namin, Ma'am Ben, makapagtanim po ng puno upang mapanatili po yung kagubatan. Dahil ulitin ko po, hindi lamang ito nagsusupply ng tubig ng Metro Manila, ito rin po ay nagsisilbing natural barrier po natin sa malalakas na bagyo. Pero kung ang isang bundok po, Ma'am Ben, ay kalbo, baka kabaliktaran ang mangyari. Imbis na ito ay maging natural barrier, ito po ay maging permisyo. Bakit? Ang tubig baha po na naiipon dito ay bababa papunta sa ating mga lungsod. Kaya nagiging dahilan po yan ng mga flash flood, malawakang pagbaha po sa mga low-lying areas po natin. At saka mga landslides, no? Syempre pag walang puno, di ba? Mas madaling umano yung mga putik, di ba? Anyway, so dun sa mga nakikinig sa atin, Attorney Jeffrey, bago tayo matapos, so nabanggit na natin yung mga problema, yung mga dapat gawin. So dun sa inyong activities na mga pagtatanim ng puno dyan sa kabundukan, ano nyo ba yung ginagawa? Kailan nyo ba ito isinasagawa? Sinasagawa po ang mga pagtatanim ng puno ay sinusunod. May kalendaryo po kami sinusunod. So, ang reforestation po ay binubuo po kasi ng 10% replanting at 90% seed nurturing. So, ang replanting po Attorney ay Jeffrey, sinasagawa itong mga buwan Attorney po Jeffrey, ng Mayo hanggang Disyembre, hanggang Oktubre. Tapos yung tree nurturing naman po ay ginagawa mula buwan ng Nobyembre hanggang buwan po ng Abril. Bakit po ganun? Kasi sinusundan po namin yung pattern ng mga ulan. Dahil kasi po, kagaya po niyan, dahil yan po ay bundok, wala masyado mga nagdidilig dyan. So importante po na kapag nagtanim po ng puno, ay dapat po na ito po ay tag-ulan para mapanatili po yung tinatawag natin na survival rate ng ating mga tinanim na puno. So ibig sabihin, Attorney Jeffrey, mula Mayo hanggang Oktubre, pwedeng lahat ng mga gustong magtanim dyan sa lugar na yan ay pwede silang sumali sa mga activities ninyo. Ano yon? Kayo ang gumagawa ng mga schedule o pwedeng yung mga gustong mga gumawa ng pagtatanim ay usap sa inyo para makasama sila doon sa activities? Actually, Ma'am Ben, sila po by themselves po ay maaaring makipag-ugnayan po sa page ng Balagbag Environmental Society Incorporated at doon po ay maaari silang mag-schedule. Actually po, may mga kumpanya, mga organization, mga individual na tao, iniimbitahan po namin. So kung available kayo nitong mga time na to, maaari kayo magbigay ng
schedule sa amin kung kailan. Aha. At meron din naman po kami tinatawag na mass tree planting na kung saan ay invited po lahat. So kahit sino pong individual may event po, pwede pong sumama po para makapagtanim ng puno po. So kailan usually ginagawa yung mass planting ninyo, Attorney Jeffrey? Usually ang mga mass tree planting ay sinagawa tuwing mga, for example, yung mga buwan ng yung araw ng kalayaan, kasi araw ng kalayaan, araw ng mga bayani. So usually nagkakaroon kami ng mga mass tree planting ng mga araw na yan para i-celebrate po. Hindi lamang yung particular na okasyon upang gunatain yung pagbabayanihan natin bilang mga Pilipino. Okay. So kung halimbawa, Attorney Jeffrey, may mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, pwede silang mag-schedule ng kanilang pagtatanim kung meron silang grupo sa Mayo pa, sa May pa. Yes po, Ma'am Ben, sa May pa po. Okay. Pero ngayon po, pwede silang sumali po sa mga tree nurturing activities. Ito po yung pagdidilig, paglalagay po ng carbon mulch, paglalagay po ng mga fertilizer doon sa mga puno. Mas kailangan po ng mga puno po yun. Okay. So ngayon ba, merong mga babalik para sa kanilang nurturing, tree nurturing, o yung mga itinanim nila nitong buwan ng Mayo hanggang Oktubre? Actually po, yung mga organisasyon po na nakasama po namin sa tree planting ay meron po silang agreement sa amin na kailangan po silang bumalik para po magsagawa po ng tree nurturing. Okay. So, sa ngayon, sabi mo nga, libo-libo na, no, ng mga puno ang naitanim na dyan sa Mount Balagbag lang ba area? Opo, kami po kasi naka-focus lang po kami. Dito lang po sa Mount Balagbag. Pero kung sa kabuuan po, meron po kasi tinatawag na 1 million trees ang ating NWSS sa DNR. Sa buong Ipo watershed na po yun. Sa buong Ipo watershed. Opo. Ayun. So, kumusta naman yung mga watershed natin? Sa ngayon po, yun nga po, pataas pa rin ng pataas yung ating mga deforestation activities. Dahil nga po sa kakulangan nga po ng ating mga bantay gubat, kung mapapansin nyo, nagsimula po yung sa 200. Noong mga una po tayo nag-uusap, Ma'am Ben. Ngayon po yung mga bantay gubat natin ay 54 na lang. Kaya wala nga. sa 200. Oo, yun na Kaya nga hindi po natin masisi, Ma'am Ben. Oo nga oo. So dapat talaga, no, isa sa mga panawagan pala natin, Attorney Jeffrey, kung sino man yung mga gustong tumulong, di ba, sa mga bantay gubat natin dyan sa Mount Balagbag para mabantayan nga yung ating gubat at hindi maging talagang makalbo, di ba? O dumami yung mga tumitira na hindi rin maganda para dun sa ating kabundukan, di ba? So, ano ba yung, sige, manawagan tayo, Attorney Jeffrey, para dun sa Actually, mga natin, sa ako, mga Ma'am bantay Ben, gubat. Thank you for that. Actually po, sa December 15, 2024 po, magkakaroon po kami ng Pasko para sa mga bayani ng Ipo. Year 6, ito ay ka-6 na taon na po namin gagawin upang bigyan po ng kahit simpleng Noche Buena po itong ating mga kapatid na bantay gubat. Ngayon din po, ang pagbibigay ng parangal doon po sa mga nakatuwang po natin, gaya po ng usap-usapan. Saka iba pa po natin mga stakeholders na nakatulong po sa mga nakalipas na reforestation program po natin. So ito po ay nagsisilbing ano po natin para nang sa ganun, kahit sa kapanahon man lang nakapaskuhan, itong mga bantay gubat po natin, magkaroon po sila ng kasiyahan kasama po ng kanilang mga pamilya sa kabila ng sakripisyo nila para po sa ating Sierra Madre. Oo, yun na nga. Kumusta naman yung kanilang mga allowance, Attorney Jeffrey? Sa ngayon po, sabi po ng MWSS, regular naman po na naibibigay. Kaya lang po medyo minsan may sumasablay. Ang problema lang po ang nilalaban po namin ngayon ay medyo dagdagan po yung sweldo kasi below na po sa tinatawag natin na minimum wage yung kanilang sweldo. Oo. At saka sana dagdagan nga yung bilang nila, no? Kasi batay dun sa kwento mo, Attorney Jeffrey, ito rin yung mga tao na dati ay kasama dun sa mga kaingin pero eventually sila na yung nagbabantay ng gubat ngayon dahil nalaman na nila yung kahalagahan ng kabundukan at kagubatan natin. Tama po yun, Ma'am Ben. So sila yung kumaga sa mga dating nasa negative side, sila na ngayon yung nagtatanggol o nangangalaga at nagpamahal sa Ipo watershed. Nako, at least nabalitaan mo kami, Attorney Jeffrey, ng kalagayan ngayon ng dyan sa Mount Balagbag, ano, na isa sa mga parte din nitong Sierra Madre, kabundukan ng Sierra Madre. So, sana magpatuloy yung mga ginagawa ninyo, Attorney Jeffrey, at sana magpatuloy din yung marami pa, no, na mga
gustong makisali, di ba, doon sa pagtatanim ng mga puno dyan sa Mount Balagbag. So, Attorney Jeffrey, sige, nasa yung pagkakataon para manawagan. So yun nga po, ako po in behalf po ng Balagbag Environmental Society Incorporated. So kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga individual, organisasyon at mga grupo po na makilahok po sa ating mga reforestation program kasama po ng DNR ng Bulacan at ng Rizal. Sana po sila po ay makipag-cooperate o maaari din po nyo kaming kontakin sa aming page, sa Balagbag Environmental Society Incorporated Facebook page. Maaari po kayo ano po doon kung nais nyo po na magtanim, at ganun din po ito pong programa po na Pasko para sa mga bayani ng IPO. Tumatanggap po kami ng mga goods, mga gamit po sa pag-hike o yung mga, at ganun din po yung mga kung any donations, saka volunteer po, kailangan din po namin ng volunteer. Sa kung gusto nyo pong sumali sa BESI po, gagamitin ko na itong platform nyo, Ma'am Ben. Sige. Ako po ay nag-iimbita sa inyo na sumama po sana kayo sa amin. Dahil kung talaga nagmamahal po kayo sa Ipo Watershed, sumali po kayo at sumama po kayo sa organisasyon na nagmamahal at nagbibigay po ng malasakit sa Sierra Madre. At willing po kami na tanggapin po kayo sa grupo po namin. I-message nyo lang po yung aming page. Yun po, Ma'am Ben. Salamat po. Okay. Yung page nila, yung Balagbag Environmental Society, di ba? Incorporated. Okay, sige. Maraming salamat kay Attorney Jeffrey Reyes, ang co-founder at legal advisor ng Balagbag Environmental Society Incorporated. Samantala, magbabalik po tayo, makakasama na natin si Attorney Michael Vincent S. Gadi, ang Officer in Charge, Office of the Executive Clerk of the Commission mula sa HSAC. Sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Project sa Peñaranda, Nueva Ecija na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga kumpanya, kabilang ang Meralco, Terra Solar Philippines Incorporated, Solar Philippines New Energy Corporation at MGen Renewable Energy Incorporated. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Binahagi ng Pangulo ang lawak ng lugar na masusuplayan nito. Oras na ito ay maging operational. Once fully operational by 2027, this facility will deliver 3,500 megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of battery energy storage. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Take your MacBook so we can answer your page 28. She knows her cooking, but she sure also knows her math. Some people care too much. I think it's called love. She make books, my loyal friends. She makes me feel good
even if my body doesn't. You become my best friend. Thank you very much today. My very best friend. You become my best friend. Thank you, Ma and Dada. There's a line from a book she once read to me. Some people care too much. I think it's called love. No, it's called Jonah. My Filipina best friend forever. Become my best I am Jonah. I am the Philippines. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa second half na po tayo ng ating programa at katulad ng binanggit natin kanina, kasama na po natin dito sa studio ngayon si Attorney Michael Vincent S. Gadi, Officer in Charge, Office of the Executive Clerk of the Commission ng HSAC. Pabatiin muna natin, sir. Maganda umaga po. Yes, Ma'am Ven, good morning po at gusto ko ring batiin lahat po ng ating mga nakikinig dito sa ating programa ngayong umaga. Okay, at kasama natin dito si Miss Bea Mencias ng HSAC din. Okay, so attorney, sige, punta na agad tayo doon sa ating pag-uusapan kasi nung nakaraang episode, pinag-usapan po natin yung mga appeal, no, sa desisyon ng adjudicator sa mga kaso. So ngayon naman, aalamin naman natin, syempre galing sa inyo, Attorney Gadi, no, ano yung mga susunod na proseso dito? Okay, sige. So, ganito po kasi yan, Ma'am Ven, no? Ang mga decisions po ng HSAC, it reaches a point na nagiging siyang tinatawag nating final. Kapag naging final po siya, magiging executory. Kasi kung madalas naririnig nyo yung dalawang terms na yun na magkatambal, di ba? The decision has become final and executory. So, okay. Ano ibig sabihin ng mga konseptong yun? Although conceptually speaking po, magkaiba po yun, pero magkatambal pong ginagamit yun. Ang decision po, nagiging final po yan kapag, let's say, usually kasi nagsastart po ang mga kaso sa aming mga RAB or sa mga regional adjudication branch with the adjudicator. So when the adjudicator renders a decision, tapos pinapadala na yun sa parties, natanggap na nila, at hindi sila nag-file ng any appeal within yung 15-day period to file an appeal, ang nangyayari po dyan, yung decision ay nagiging final. Okay. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-appeal. So, Attorney Gadi, kapag final at executory, yung judgment ng adjudicator, katulad sinabi mo kanina, hindi na pwedeng mag-appeal. Tama po ba yun? Pero after nun, ano pa yung mga pwedeng mangyari? Ayun. So, final na, no, yung decision ng adjudicator. So, ang mangyayari dyan is pwede na siyang i-execute. Okay. Meaning, pwede nang mapatupad or ma-fulfill kung ano man yung nakasaad doon sa decision ng adjudicator. Okay. So, for instance, ang final mong kaso is delivery of title. So let's say fully paid ka na buyer ng isang condo or ng subdivision house and lot. Tapos yung developer mo hindi pa nagbibigay ng titulo sa'yo. Okay. So nag-file ka ng kaso with the adjudicator, tapos sa tingin ng adjudicator, panalo ka. So yung decision niya, yun nga, issue title in your name. Okay. So, tas yung decision, natanggap, naging final, walang appeal. So, pwede mo lang i-execute yon. Okay. Tapos, ang execution kasi, ang gumagawa po niyan is yung bawat RAB kasi, bawat regional branch namin ay may mga sheriff. Sila po yung nagpapatupad ng mga decision ng mga adjudicators. So, ang nangyayari pong proseso po dyan, usually,
So let's say naging final na po, no, wala nang nag-appeal. Ang gagawin po ng let's say ng party nung nanalo, magpo-file siya ng motion for execution. Pero madalas sasabihin nung adjudicator sa kanya, meron ka munang mga kailangang kuning ilang dokumento na para siguro pang lakip doon sa iyong motion for execution. Ang usual na sinasabi po nung adjudicator ay kumuha ka muna doon sa office namin, sa Office of the Executive Clerk, kasi ang office po namin, siya po yung nag-handle ng mga appeals. Okay. So sa amin kasi pumapasok lahat ng mga appeals from all the regional adjudication branches. So bago mag-motion for execution, magkukuha muna sa inyo ng mga dokumento. Ang pinapakuha po usually doon sa nanalo is a certificate of no pending appeal. Parang lang, panigurado lang na wala talagang naka-file na appeal sa amin. Yes, oo. Tapos once nakuha na niya yung certificate of no pending appeal, di babalik na siya doon sa RAB. Tapos pwede na siyang mag-file ng kanyang motion for execution. Yung RAB, mag-i-issue muna siya ng tinatawag na entry of judgment. Ang entry, ang ibig sabihin lang naman po ng entry, ito po yung parang proof na ang decision ay talagang naging final na. Kasi usually sa korte ginagamit din ito Bawat korte o bawat quasi-judicial agency, meron siyang tinatawag na book of entries. Parang nakalagay lang doon kung ano yung naging decision dun sa isang kaso. So parang siya, proof na that the decision has really become final and executory. So marami pala din kukunin, kahit na meron ng final and executory decision, marami pa rin palang dokumento na kailangan nilang isumite. Oo, pero kasi nga parang requirement po kasi talaga yun para kumbaga ma-certify na talagang pwede nang ma-execute yung decision. Okay. So yung mga ganyan ba, sir, may mga umaabot ba halimbawa sa mga korte? Sa mga ganito? Okay, ganito po yun, ma'am, no? Ang mga i-trace po natin kung paano po umaakit yung decision ng adjudicator. So let's say, nag-render ng decision si adjudicator sa RAB at the RAB level, tapos within that 15-day period to appeal, may nag-appeal. So mag-a-appeal yan sa amin, sa commission, tapos ang commission at the commission level, yun kasi yung nagdumidinig ng appeals ng mga RABs. So yung commission, mag-i-issue din siya ng decision dun sa appeal. Tapos, ang commission kasi, naka-divide yan into 3 divisions. So usually, ang nangyayari, pag umakyat sa amin yung appeal, niraraffle namin sa iba-ibang divisions yung kaso. So let's say, napunta sa first division. So yung first division, mag-render siya ng decision dun sa appeal. So mangyayari, pag naka-render na ng decision yung first division ng commission, meron ding ulit 15 days yung mga parties para mag-file naman ng motion for reconsideration. Let's say may isang party na hindi satisfied dun sa decision ng first division. Entitled siya na mag-file ng motion for reconsideration. 15 days din yun. So, once nag-file siya ng motion for reconsideration, ang didinig naman ng motion for reconsideration yun is yung commission and bank. Yun na yung lahat ng mga commissioners sitting as one. Tapos, mag-render din sila ng decision. Tapos, let's say, in-affirm lang naman yung decision. Let's say, tama ka rin, entitled ka rin na makakuha ng titulo mo, for instance. From the decision nung commission and bank doon sa motion for reconsideration, merong ulit 15 days para mag-file naman ng appeal to the Court of Appeals. So, paakit lang yan ng paakyat. Pero yun ay kung merong mag-appeal. Yes. Ayun. Doon, pwede pa rin mag-appeal kahit na final at executory na yung wala na pong hindi na po pwedeng mag-appeal. Pag final and executory. Pero kung halimbawa umaandar pa yung case, pwede pa silang mag-appeal bago umakyat doon. Yes, at yung appeal nila na yon, pwedeng umakyat pa hanggang doon sa korte. Hanggang Supreme Court hanggang Supreme Court. Wow. May umabot na bang ganon? Hanggang Korte Suprema? Meron na po.
ano usually yung mga nagiging dahilan, Attorney Gaddy, sa remember, sa pagkakaalala mo? Usually, pag ganyan umabot sa Supreme Court, ibig sabihin, meron talagang pang-file yung mga partido. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kasi mahirap din, kasi pag mag-file, the higher court you get, the more documentary requirements na nire-require. Halimbawa, sa Court of Appeals, kailangan lahat, ang daming papapotocopy dyan, mga certified true copy ng decisions, triplicate pa yan. Tapos minsan pag-abot sa Supreme Court, I think 5 copies, gano'n. Tapos ilang days, ulit, bibilangin ulit. Although meron na silang ngayon pinaprioritize na nila yung parang dapat naka-e-filing na. Parang tipid din sa papel. Pero despite that, considering na marami ring caseload yung Court of Appeals, kasi ako nanggaling ako dati sa Court of Appeals, no? Sobrang dami ng kaso doon. Okay. So, depende pa rin yun kung kailan na mabubuksan yung case mo doon pagdating sa Court of Appeals. So, tatagal din po siya. Medyo matagal, Kaya dapat kung pwede nang pag-usapan doon sa na yan, di ba, sa level na yan ng HSAC, pag-usapan na lang doon. Pero Attorney Gaddy, dito nakita ko, ano ba yung writ of execution na isinasagawa pala? Okay. Ang writ of execution, so for instance, na siya, final and executory na. Tapos, yung nanalo, syempre, doon sa kaso, is magpa-file siya ng tinatawag na motion for the issuance of a writ of execution. Okay. So, tapos? doon niya isasubmit yung mga evidence na halimbawa, meron na siyang certificate of no pending appeal. Tapos, meron ng entry of judgment, mga ganyan. So, yun na lang yung isasubmit niya doon sa adjudicator. Tapos yung adjudicator naman, tatanungin niya yung kabilang partido, magpa-file ka ba ng opposition? Kasi minsan yung ibang partido, kahit na talo, ayaw pa rin magpatalo. Okay. So minsan magpa-file din ng opposition. Okay. So kailangan i-resolve yun ng adjudicator. Okay. Meron siyang, I think, 15 days to resolve yung motion na yon with the opposition. Okay. So kung awa naman ng Diyos, nanalo na yung si complainant. So tingin ng adjudicator, entitled na siya doon sa writ of execution. Si adjudicator, mag-i-issue na ng writ of execution. At ito yung writ, naka-address po ito doon sa kanilang sheriff na siya na yung magpapatupad ng decision. Ayun. So ito yung mga pwedeng para makapag gawa nitong writ of execution. So ibig sabihin, pwede nang, ibig sabihin, i-execute na yon. Yes, ma'am. Ayun. So kapag natanggap na nung kabilang party itong mga motion na ito, ano po yung mga pwedeng mangyari, pwedeng gawin? Pag natanggap na po niya yung writ of execution, well, wala siyang choice kung hindi sundan po kung ano Sundin. yung... Opo. Kailangan sumunod na siya. Yes po. Paano halimbawa, ito yung tanong, paano kung halimbawa walang ginawang aksyon yung mga party pagkatapos natanggapin yung desisyon nung halimbawa nung adjudicator, pwede pa raw ba mag-file ng motion for execution? Okay, sige ma'am. Ganito po yan. Ang pagka-file kasi ng motion for execution or motion for issuance of writ of execution, may parang period din yan . So let's say from the time na natanggap mo, let's say ikaw yung nanalo, from the time na natanggap mo yung kopya mo ng decision from the adjudicator, for instance, meron kang period of 5 years. 5 years. To file yung motion for the issuance of writ of execution. Ngayon, bakit ang tagal? 5 years? That's parang just to give the party, para lang doon sa writ of execution. Kasi minsan, ang execution process po ma'am kasi talaga, minsan tumatagal din po kasi talaga yan. Hindi siya rin easy, it's not an easy kahit process. Kahit nandun lang sa HSAC? Hindi, I mean kasi minsan kasi yung mga parties mismo, baka hindi sila, let's say, baka wala silang pang-file o or minsan baka hindi lang talaga nila. Magastos ba talaga yung mga ganun? Pag nagpa-file, yung mga filing? May mga minimal lang naman yung filing fees po, ma'am, para dyan. Pero, ayun nga, minsan yung iba, matagal nila bago natanggap yung decision. Pero yung 5 years naman na yan, mag-run yan from the time na natanggap mo. So, kahit na ba yung decision is dated, let's say, today, mag-run yung 5 years mo from the time na natanggap mo. Okay. So, kailangan sabihin mo doon sa adjudicator, natanggap po yung decision on this day. So, kung pasok pa siya sa 5 years, pwede pang dinggin yung motion for execution. Okay. So, 5 taon talaga. Ngayon, pero minsan, halimbawa, paano kung lumagpas na yung 5 years? Tama.
Meron naman hanggang 10 years Oh? na para, halimbawa, May extension pa pala. oo, halimbawa, tapos na yung 5 years mo. Okay. Tapos, from yung after 5 years hanggang the 10th year, Aha. ang ifa-file mo, imbis na motion, kasi pag within the 5 years, Dapat motion. Okay. Pero from yung after the 5 years Okay. until the 10th So, year, iba na. iba ang fa-file mo, parang a separate action for execution. Ano naman yun? Separate Well, action for execution. Kumbaga, Anong parang- kaibahan niya? Kasi yung una, motion, di ba? For execution. Pag action Ito ka- naman, separate. Oo. Ano yun? Action. Kumbaga mas Separate action. may ano siya, kung separate action kasi parang panibagong complaint na naman siya, parang filing fees na naman, ganun. So hindi na-extend. I mean, yung panahon lang, pero hindi yung pagtakbo. Kasi kung halimbawa, hindi ka na dapat, akala ko, kung ano pa yung naka-file, na dapat for 5 years, pwede siyang i-extend hanggang 10 years. So, hanggang hindi 5 pala. years. Oo, pag lumagpas ka na ng 5, kailangan mo na So, mag-file hindi ng, pala siya extension. So, Opo. after 5 years, magpa-file ka ulit. ng bagong action to execute yung decision na natanggap mo dati. Aha, okay. So, panibagong filing na naman pala Yes, yun. oo. So, hindi pala yung tuloy-tuloy. Akala ko, Oo. ini-extend niya for 10 years. Kaya ang Okay. advice madalas is mag-act na kayo kaagad. Kasi Aha. once lumagpas na yung 10 years na yan, Aha. baka sayang yung decision. Oo nga eh. Tsaka may tumatagal bang ganon talaga? Minsan po Hanggang meron. 10 years? Opo, minsan. Na hindi talaga nagkakasundo? Hindi, minsan naman ma'am, basta ma-file mo yung motion mo, kahit na umabot yan ng hanggang 20 years, pwede pa rin yan ma-execute. Kasi ang execution ma'am, once ma-file mo siya, dapat ma-fulfill yan talaga. Dapat masundan talaga kung ano yung nakalagay doon sa decision, kahit naabutin niya ng katakot-takot pong taon. Taon. Oo, pero ang crucial dyan is maka-file ka nung motion mo. Okay. Kung di ka maka-file within yung mga periods na yon, doon maaaring ma-waive mo yung right mo for execution. Ayun. So, dapat sa umpisa, mag-file ka na within dun sa 5 years, no? Tapos, kung naka-file ka na, wala ka ng problema, mag-file ka ulit. Kung talagang hindi pa, kung gusto mo pa talaga na ipagpatuloy. Pero hindi na yung motion yon, separate na action na yon. Kapag after the 5th year po hanggang 10 years. So, anong diferensya ng separate action dun sa motion for execution? Essentially, pareho lang naman. Pareho lang naman ang hinihiling mo na mapa-execute yung decision. Okay. Oo. Okay. Kaya lang iba lang yung mode. Ayun, iba lang yung paraan na nung execute. Yung paghingi mo nung relief, kumbaga. Okay. Sige. So, yan, at least din naliwanagan natin yung mga dapat pang mga gawin after nung yung mga appeal, no? Sa desisyon ng mga adjudicator natin. So, Attorney Gadi, bago ka magpaalam, ano ba usually yung mga nagiging dahilan ng mga problema dito ng mga ipina-file sa inyo dyan sa HSAC? Problema po? Oo. Yung mga sinasagot na problema ng HSAC, ano ba madalas? Mga actions pong pwedeng ma-file po sa amin. Yes, oo. For instance po, ang HSAC po ay dumidinig po ng mga kaso patungkol po sa kapag mga transaction between buyer and developer. Okay. Halimbawa, bumili kayo ng condominium unit or subdivision unit, tapos nagkaroon ng problema with the developer. Yun, ang madalas. Hindi na tayo yung condo o hindi na deliver yung title or naka-move in ka pero ang daming sira dun sa unit mo. Oo nga. Yan Yun yung ang mga- nagiging madalas na problema. Oo. Ayun. And isa pang mga types of cases po, yung madalas din po namin matanggap is yung mga patungkol sa homeowners associations. Ayun nga no? Yung mga eleksyon, yung mga ganon. Mga away home. Yung mga basura ninyo. Ayan, mga ganyan. Oo. Anyway, naku, sana yung mga ganon, pag-usapan na lang doon sa kanilang mga level-level. Anyway, Attorney Gadi, wala na tayong masyadong oras. So, baka meron kang gustong mensahe doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kumukuha ng kondo, yung mga homeowners association natin. Sige po, sir. Ganito na lang, no? Kung may mga tanong po kayo patungkol sa mga ganyang bagay, patungkol po sa dealings with developers, ay pwede naman kayo munang tumawag po sa aming number. Ito ay 0917-837-5380. Or pwede naman, ulitin ko, 0917-837-5380. At pwede rin kayong magpadala ng email sa
info, info, at hsac.gov.ph. Okay. Or pwede rin po mag-visit ng aming Facebook page. Okay. Or website po. Okay. Sige. So, maraming salamat ulit, Attorney Gaddy, sa iyong pagpunta rito sa ating studio ngayong umaga. Si Attorney Michael Vincent S. Gaddy, Officer in Charge, Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Maraming salamat din kay Attorney Jeffrey Reyes, ang co-founder at legal advisor ng Balagbag Environmental Society Incorporated. Kasama din natin dito si Ma'am Bea Mencias ng HSAC. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa sa technical side, kay Julian Aliston at kay Rolly Bumatayo sa production side, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po sa mga nag-comment at mga nag-like sa ating Facebook page at syempre dun sa ating mga naging tagapakinig. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.